Day market update tayo for this week. So, DNI December 1, no? So, tingnan muna natin yung market sa gold last week, no? So, as expected, no, na nagkaroon ng new month, new monthly candle. So, nakita natin last week, nagkaroon ng massive bullish move sa gold. Nakita natin dito sa lower time frame, no? 15 minutes, nakita natin yung bullish move. So, nung Friday, nagkaroon ng holiday. Nung Thursday, then Friday, half holiday. Nakita natin yung nangyaring event nung Friday, no? Tumaas yung spread. Nakita natin nag-drop dito. After ng drop, naka-recover naman ng gold, no? Nakita natin yung bullish move hanggang i-retest yung previous high. So, if titingnan natin sa H4 time frame, nakita natin, no? Ni-retest na yung taas previous high na to, no? Almost breaking out sa previous high, no? Sa monthly time frame, makita natin ay sa weekly, no? Na possible continuation move, no? For this week na mag-continue ang bullish momentum, no? Makita natin recently based on sa price action and structure ng market. So nag-create ng all-time high, no, yung gold, then nag-higher time frame pullback, no? And after mag-pullback dito, maganda maghanap ng entry position ng buy, no? After mag-pullback, nakita natin nagkaroon naman ng continuation ng bullish move, no? Nagkaroon ng rejection dito, rejection, and bullish momentum, no? So for this week, no, in-anticipate natin na ideally, no, mas gusto natin mag-pullback lower muna to form a lower wick, no, at least dito sa key level. Then possible rin na mag-continue agad yung bullish move and i-retest yung previous high dito, no? So bullish wick tayo for this week. Pero gusto muna natin is mag-pullback lower siya, no, for better entry position. Tingnan natin sa 15 minutes time frame currently. So kaninang umaga, no, nagkaroon ng pullback after mag-continue yung bullish move, no. May sell signal tayo dito sa ATS. Then nag-drop siya almost 400 pips, no. Then ito naman opposite signal, may buy signal tayo. Then may key level tayo dito, nag-hold above sa key level. Nakita natin nagkaroon ng rejection sa key level, no. Bullish momentum, and nakita natin almost 450 pips yung bullish move, and recently is nagpo-pullback na siya. So yung bias natin for this week, bullish pa rin tayo, no. So possible mangyari na yun is mag-pullback lower pa, i-retest yung key level dito. So i-base natin dito sa higher time frame candle na nagkakaroon ng rejection, no, sa key level, no. Nakikita niyo yung ano, yung upper wick dito, ni-reject yung key level dito. Same rin dito sa H4 time frame, no, nagkakaroon ng rejection. So if ganito yung price action na ni-reject yung key level, no, possible mag-continue ang bearish move, no, and i-retest yung key level sa baba. Tingnan natin sa H1 time frame. So nakita natin yung rejection dito. Sa H4 naman, ganun rin, rejection. So ipaghanap ka ng entry for buy trades, no, mas better mag-wait ng pullback at least dito sa key level or below sa key level na yan, no, at least dito. So if walang audio sa'yo, so disconnect ka lang sa Discord, then connect ka ulit. So ito yung ideal na gusto natin mangyari sa gold. So possible mag-pullback lower, at least i-retest yung key level dito. Then dito possible mag-bullish move, no.
If hindi naman, mag-deeper pullback pa, no? Then maghanap tayo ng entry, price below key level. Ayun, abangan natin. Or pwede naman next trading session, no? Bukas ng umaga, ng Asian session, no? Possible makahanap ng entry doon. Then sa Bitcoin naman, tingnan natin. Sa Bitcoin, recently, di ba, nagkaroon ng hard time frame pullback. Nakita natin, no? So sinabi natin, no, sa previous market update na yung next monthly candle is possible mag-continue pa yung bearish move, which is nangyari na siya. New monthly candle December, nag-drop agad, no? Nakita natin na yung anticipation natin na continue yung bearish move is nangyayari na. So, yung ideal scenario is mag-pullback lower pa hanggang dito, no? Yung target natin. So ito, no? Possible mag-continue yung bearish move na dyan. Then sa monthly time frame, if magkakaroon ng deep buyer, no? So ideal is dito maganda mag-enter ng buy position, no? If magkaroon ng rejection sa monthly candle, no? If mag-continue yung bearish move sa monthly, no? Dito maganda mag-enter ng buy for rejection. So tayo sa lower time frame. So recently, kita natin may mga buy signal dito. Time frame to 30 minutes. So may buy signal tayo dito. Makita natin price below key level, no? No, best for entry kapag yung price ay below sa key level, bullish bias tayo. Then sinabayan pa ng buy signal, nakita natin tumataas na ang Bitcoin. So kaya tayo bullish bias dahil possible i-retest ng market yung key level sa taas, no? Nakita natin yung Bitcoin is papunta na sa key level. Then mag-continue bullish move ng Bitcoin, no? Possible mag-breakout sa key level, no? And i-retest pa yung sa taas. Nakita natin nagkaroon ng momentum yung mga buyers, rejection sa key level. So apply nyo lang yung mga tinuturo ko sa trading course natin kung paano yung gamitin yung alliance trading system, yung key levels, no, paano identify yung entry and exit, no, yung guide na yan. And sa price action naman, market structure, that marunong tayong magbasa, no. So makita natin dito may mga signal tayo dito sa gold na yun. So hindi ideal yung mag-buy dahil so based nga sa forecast natin, no, possible mag pullback lower pa yan. Eh nag bearish move na siya. So malakas yung momentum ng bearish, no, possible mag pullback lower pa yan. At least i-retest yung low dito. If magkaroon naman ng rejection sa key level, no, so possible mangyari itong scenario. Na nag-pullback ng gold. So malakas yung bearish momentum, no, based pa lang sa price action, no. Before pa mangyari, na-anticipate na natin yung bearish move, no. Dapat kapag trade tayo, marunong tayo mag-anticipate ng future moves, no. Hindi yung hinuhulaan lang natin yung direksyon, dapat may mga basehan tayo, no. Bitcoin naman, para na rin momentum yung buyers dito. Ayun na ba? Pwede mo taasan yung volume natin sa Discord.
right click mo lang yung profile ko, and then pwede mo taasan yung volume ko. So, paghahanap tayo ng buy dito, so gusto natin makita is magkaroon ng bullish confirmation or bullish close, no? So, hindi lang rejection, no? So, dito nagkakaroon ng rejection pero malakas pa rin yung bearish candle. So, ang gusto natin makita dito is magkaroon ng bullish candle na nagkaroon ng rejection. Halimbawa, if yung next candle, no, mag bearish move, then nag-form ng wick, yung ganitong scenario na gusto natin makita, confirmation, no, na nagkaroon ng rejection sa key level, nag-close yung candle na bullish candle, no, then wala masyadong upper wick sa taas. So, ito yung sign na maganda mag-enter ng buy. Yung next candle, mag-pull back lower, then doon ka mag-enter ng buy. So, ayun yung trade idea natin, no. So, as of now, wala pa tayong bullish confirmation, no. So, possible mag-continue yung bearish move na to if ang candle na to is nag-close below sa key level. If nag-close below to sa key level, mas mataas yung probability na mag-continue ang bearish move, no? So, if nag-close below yan, possible mag-continue yung pullback, no? At least dito ideal, no? Then dito tayo maghanap ng for another entry position, no? Scalp, pwede mo i-scalp trade, no? Swing trade, day trade. So, depende yan sa price action. So, tingnan natin yung data report for this week. So, Monday, meron tayong PMI, mamaya 18 minutes. Then, bukas, meron tayong JOLTS, job opening, CPI, sa Eurozone, Fed Chair Powell speak. So, Wednesday naman, meron tayong ADP, non-farm employment, PMI data. Thursday, meron tayong initial jobless claims, and sa Friday, PCE report. So, ayun yung mga key data natin for this week. So, ayan, lakas ng bearish momentum, no? So, if ganito yung price action, risky mag-buy. So, need natin ng further confirmation. So, makita natin, possible na mag-close ito below sa key level, no? Na, sinabi ko kanina, no? If nag-close below sa key level, mas mataas yung probability na mag-continue yung bearish move. Yung drop na to, ilang pips? Tingnan natin. Almost 370. So, almost mahit yung target natin sa baba is 100 pips pa. So, hangin, may okay na ba yung audio mo sa'yo? Kapag may issue kayo sa audio, try nyo lang disconnect sa Discord, then join ulit kayo. Then make sure hindi ako nakamute sa inyo or taasan nyo yung volume. Ayan, nag-drop ng gold. So, as expected, no? Since, if titignan natin yung hard time frame, no? Nasa pullback phase tayo, no? Nag-form ng swing high or higher high. Then, nasa pullback phase naman tayo dito. Since yung market hindi lang siya isang direction, after magkaroon ng bullish move, no? Expected talaga magkakaroon yan ng pullback move dahil madami mag-exit ng position, madami nagpo-profit taking sa taas. Kaya nagkakaroon tayo ng pullback. So kaya yung mga buyers dito, no, mga nakapag-buy dito, is maganda mag-exit ng position dito sa taas, no?
So mark natin to as a key level, minor key level, no? Itong previous low. So gawin natin 4 to 16, pwede natin i-round off to as 4 to 15, no? Yan. So if i-retest ng market yung key level na yan, no? Then dito tayo maghanap ng entry sa key level. So nagkaroon na ng buy signal, no? Pero nag-close siya below sa key level, no? Kaya hindi siya ideal na mag-enter agad. So wait tayo ng further confirmation, bullish confirmation, or mag-close yung candle, no? Above sa key level na to. If nag-close doon mas ideal mag-enter ng buy, no? Sa Bitcoin naman, tingnan natin. Oh, nag-rejection sa key level, no? Nagkaroon ng rejection. Lakas pa rin yung bearish momentum, no? Base pa lang sa daily time frame. Yung lakas ng nung pag-drop, no? Na possible mag-continue yan bukas or this week. At least i-retest yung key level dito sa baba, no? Ayun yung ideal na gusto natin mangyari, i-retest yung mga key level na yan. At least dito sa 80k price level ng Bitcoin. Ayun na, nagkakaroon ng bullish momentum sa buy signal. So if nag-toast to yung 50 minutes, no, above sa key level, no, mas ideal na mag-enter ng buy, no, then continue yung bullish move. So yung alert na yan is nandito, nangyari na is dito sa Discord natin, no, real time yung alert na yan. So ayun lang guys sa ating market update.